Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning. Welcome sa ating pong gawain sa pagsamba sa Panginoon sa lugar nito ng Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Purihin ang Panginoon. Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatuwa na talaga namang tayo po'y nasa Panginoon at naglilingkod tayo sa Diyos at kasama natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating kalakasan, siya ang ating kapangyarihan sa ating buhay. Last Sunday, we talked about the resurrection. And I pray na ito'y magkaroon ng impact sa ating buhay, yung resurrection ng Panginoon. Na ito yung source ng ating power, ng ating authority bilang mga mananampalataya. Ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng Panginoon. In fact, sabi ng John 1:12, He gave them power to them who believes. As children of God, we have the power and the authority of the Lord. And today, we will deal on this subject about the power and authority of Jesus Christ. Yung kapangyarihan at kapamahalaan ng Panginoong Jesucristo na kanyang ipinagkaloob sa atin. Bago siya umalis, He has given us the authority and the importance of living in that power and authority. No? Maintindihan natin ito, yung kahalagahan nito. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayo sa kapangyarihan. Mamuhay tayo sa authority ng Panginoon. Sinabi ng Webster Dictionary, ang itong salita tungkol sa kapangyarihan. The word power is the ability to do something or act to produce an effect. Yan ang ibig sabihin ng power. No? It is an ability to do something. Gumawa na magkaroon ng epekto yung kanyang ginawa. Another word sa Webster Dictionary ay yung salitang authority. Authority is defined as the right to exercise power and to give command. So yung authority raw, ito ay isang karapatan para iyong ma-exercise o para maisagawa mo o magkaroon ng kapangyarihan sa iyo, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung authority. No? And without authority, kung walang authority, you have no right to exercise power. Kung hindi ka pinagkalooban ng authority, wala kang authority na galing sa Panginoon, you have no right to exercise His power. Kasi yung authority ng Panginoon, ibinibigay niya sa kanyang mga anak, sa mga sumasampalataya sa Kanya. So, without His authority in your life, you have no right to exercise His power. Gets natin yan? So, without power then, you have no ability and authority to produce something. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, wala tayong kapasidad na magkaroon ng effectivity yung ating buhay. So therefore, power without authority is useless. Yung kapangyarihan, kung wala itong authority, ito ay useless. And authority without power is meaningless. Yung authority naman, kung wala itong kapangyarihan. For example, binigyan ka ng authority to rule or to command. Without the power na back up ka ng kapangyarihan, ito ay meaningless. For example, ang police, binigyan siya ng authority. Kung hindi naman siya binaback upan ng gobyerno, ng pwersa ng gobyerno ng Pilipinas, meaningless yung authority na yan. At nagiging useless yung kanyang authority kapag wala siyang power to execute that authority. Nagiging powerless ang isang taong may authority kapag merong something sa kanya or inalisan na siya ng kapangyarihan. So, we're dealing on this subject kasi napakahalaga ito, mga kapatid. Kasi bilang mga anak ng Diyos, dapat maintindihan mo that you have that power, that you have that authority na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay? You see, the person in authority is the one who gives the command and enforces obedience because he has the right and the power to do so. So yung taong mayroong authority,
Siya yung nagbibigay ng command. Kapag ang isang tao meron siyang authority, siya yung nagbibigay ng command, siya yung nag-enforce ng obedience. You see, authority is the right to command. Pag sinabing authority, or if you have that authority, you have that right to command if you have that authority. You have that power, and you have that right to exercise power by enforcing obedience. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ito ang sabi ng Panginoon. Tingnan natin. Matthew 28, verse 18. Basahin natin ng malakas. Ready? Sabay-sabay tayo. 1, 2, go. Jesus said, all power is given unto me in heaven and on earth. Sino nagsabi? Sino si Jesus sa buhay natin? Siya yung ating Lord. Siya yung ating Panginoon. Siya yung ating owner. Siya yung ating Savior. Siya yung nagligtas sa atin. Siya yung nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Siya yung nahabag sa iyo na inabot ka mula sa lusak ng kasalanan at ikaw ay kanyang kinahabagan, at ikaw ay kanyang pinatawad, at ikaw ay kanyang dinala sa kanyang spiritual family. Yun si Jesus. Si Jesus siya yung namatay sa cross. Siya yung tumubos sa iyo. Tumagas ang kanyang banal na dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yung ginawa kay Jesus ay para sa atin. Para sa ating kaligtasan. Amen? So kung si Jesus namatay sa iyo, at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa atin, ano dapat natin gawin? Maniwala, sumunod, at mabuhay para sa Kanya. Amen? Katulad sinasabi ng banal na kasulatan na ating pinag-usapan sa Corinthians na kung siya'y namatay para sa lahat, dapat ang lahat mamatay at mabuhay para sa Kanya. Amen? Walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili. Kung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, dapat kang mabuhay para sa Kanya. Amen? And Jesus said, sabi ni Jesus, all power is given unto me. Ang lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob na sa akin. Ang nasa langit at nasa lupa. You see, the word all power means all the power of God. Because Jesus was seated on the right hand of power. He was seated on the in the place of authority of power. So that power, ito yung dunamis, the miraculous power. That power is the energia, meaning the energizing power of God. That power is ischus. It means the mighty power of God. That power is kratos in Greek. It means the dominion power, the authoritative power, the absolute power of God, and of course, the resurrection power. They are all in Christ. So yung kapangyarihan na kay Kristo. Amen. Lahat ng kapangyarihan nasa Panginoong Hesukristo. And the word power in Greek is exousia, which means the power of authority, yung kapangyarihan sa pamamahala. Therefore, the word authority is the right to exercise the power of Christ. And another meaning of that authority is the legal right or authority, legal right to rule or govern through the power of Jesus Christ. When Jesus said, all power is given to me, He has all the power of God. He has all the authority that comes from the Father. Are you with me? Galing sa Ama, ibinigay sa Kanya, ipinagkaloob sa Kanya. Siya ngayon ay nasa kanang bahagi na kinalalagyan or kinaroroonan ng kapangyarihan ng Panginoon. And He has the right, He has that authority to rule, to govern. He has the power to act. He has the power to decide. He has the power to command. That authority to exercise power given to the Lord Jesus covers all of heaven and earth. Lahat ng mga pamunuan, lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng mga pamamahala nasa ilalim ng kanyang mga paa. Yun ang Panginoong Hesus na pinaglilingkuran natin. Amen? Can we give Him the praise? Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Lahat ng authority nasa Kanya. Lahat ng pamamahala nasa Kanya. Kaya lamang, maraming mga mananampalataya, hindi ito nare-realize. Or hindi ito nire-recognize. Alam man nila, pero hindi ito nagkakaroon ng kaganapan sa kanila.
Maraming mga mananampalataya, ganito, they are believers and yet they don't have that power. Neither they experience the power of God. Or some of them, they just ignore it. You see, all the power and authority that was given to the Lord Jesus Christ, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pamamahala na ipinagkaloob o nasa ating Panginoong Hesus, when He said, all power is given to me. Lahat yon ay para sa atin. Pakatapik ang katabi mo, para sa iyo. Bakit? Because you are connected. You are in union with Him. And therefore, we can exercise that. We can live in the power of God. We can live in His authority. Our job, our assignment on this planet Earth is to exercise, to enforce His victory. Amen? Ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa krus. He made a public spectacle of them. He disarmed principalities and powers. Inalisan sila ng kapangyarihan. Hinubaran niya ng kapangyarihan ng kaaway. At siya'y nagtagumpay. At tayo bilang mga mananampalataya, no, katulad ng Panginoong Jesucristo, tayo rin ay mapagtagumpay. The Bible says, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Naniniwala kayo doon? Ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niya. Pero bakit minsan parang ang buhay ng iba ay talunan? Ano nangyayari? Bakit minsan ng iba parang hirap na hirap silang overcome o mag-prevail o magtagumpay sa buhay? Ano dahilan? Ang salita ba ng Diyos sa ating buhay ay kaalaman na lamang sa ating isipan? Ito ba'y naririnig lang natin ngayon? Pagkatapos paglabas natin dito, wala na? Ano yung impact, ano yung effectivity ng salita ng Diyos sa ating buhay? Meron ba ito? Bilang mga anak ng Diyos, our job is to enforce our assignment. We have this assignment. God has given us the assignment to enforce, to execute, to exercise the victory of the Lord Jesus Christ. Maranasan ito. Kaya nga, alam nyo, maraming tao, they celebrate, they commemorate, they remember the death and resurrection of Jesus Christ. But the question is this, where is the power? Where is the authority? They have the form of godliness. Meron silang anyo, may forma ng paniniwala sa Diyos, pero nasaan yung kapangyarihan? Nasaan yung authority noon? Nasaan yung impact noon? Nasaan yung effectivity noon sa buhay ng mga mananampalataya? Na ang buhay ng mga mananampalataya, nangyayari minsan nasa taas, minsan bababa, minsan hirap na hirap sa buhay. Ano ang dahilan? Naipamumuhay ba natin? Nakikita ba sa buhay natin ito? Again, the challenge today is for us to enforce, to execute, to live in the power of the Lord Jesus Christ. Why? Because we believe in Him. Amen? Sino niwala sa Panginoong Hesus? Sino sumasampalataya sa Kanya? Sino niwala na siya anak ng Diyos? Therefore, you have the power. Therefore, you have the authority. And the question today is this, paano natin ito may pamumuhay? Paano ito magkakaroon ng kaganapan sa buhay natin? Paano ito magkakaroon ng tinatawag na impact sa iyong buhay? Paano? How do we live in the power and authority of Jesus Christ? Ano dapat natin gawin? We have this responsibility for us to experience, for us to live in His power, for us to experience the miraculous power of God. I've experienced many more miracles sa aking buhay. So many miracles. Naranasan ko yung kabutihan ng Diyos. That's why I am here standing, telling you that there is power in Jesus. Merong kapangyarihan, merong himala sa Panginoong Jesucristo. Amen? Merong kagalingan sa Panginoong Jesus. Amen? Merong kapangyarihan sa Panginoong Jesus. Amen? Meron. So, bakit hindi ito naranasan? At paano natin ito mararanasan? Or paano natin ito may pamumuhay? Paano ito magkakaroon ng impact sa buhay natin? How do we live in that power and authority of Christ? Una po,
we must obey. Sabihin mo sa katabi mo, we must obey. Sumunod tayo. Sumunod tayo sa kapamahalaan ng utos ni Kristo. Sumunod tayo. The more you follow Him, the more you obey Him, the more you will experience. And Jesus said, follow me and I will make you. Kapag sumunod ka sa Kanya, gagawin ka niya. Pero kapag sumusunod ka sa Kanya ngayon, at bukas hindi ka susunod sa Kanya, so yung pumapasok niya tawag na kawalan ng kapangyarihan sa buhay. It is a powerless life. So, in order for us to experience, we must live. And for us to live, we must obey the authority of Christ. Jesus said in Matthew 28, verse 18, sabi niya, all authority, meaning all power of absolute rule. Take note of the Amplified Bible said, all power of absolute rule. When Jesus said all power, it means all absolute power and rule and authority was given to Him. In heaven and on earth has been given to Him. You see, by claiming to have all authority, the Lord Jesus was affirming His exclusive right. Ina-affirm ng Panginoong Hesus yung kanyang exclusivity, yung pagiging exclusive niya doon sa kapangyarihan na yon, doon sa karapatan na yon na mamuno, mamahala. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang may karapatan na mamahala. Kaya hindi pwedeng manaig ang masama sa mabuti. Hindi pwedeng manaig ang kadiliman sa kaliwanagan. Bakit? Kasi ang kadiliman walang karapatan na mamahala at manaig. Ang kasamaan ay walang karapatan na mamahala at manaig. Ang mamamahala lamang at mananaig ay ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang kaliwanagan, siya ang pinagmumula ng kapangyarihan at ng kabutihan. Amen. He has that exclusive right to rule. And therefore, we as God's people, we must obey Him. We must follow Him in order for us to experience the power of God. Kaya lahat ng mga followers ng Panginoon sa kasaysayan, lahat ng mga disciples niya, naranasan nila na ipamuhay nila ang kapangyarihan. Ang 12 alagad, ang mga apostol, naranasan nilang kapangyarihan ng Panginoon. Ang 120 followers, even the 70 and the rest of the people na sumunod sa Panginoong Jesucristo, naranasan nila na ipamuhay nila ang kapangyarihan ng Panginoon. But sad to say, sa generation natin, sa panahon natin, na-experience ba natin? Or kung na-experience natin, meron bang tinatawag na consistency? The more na ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, the more na ang kapangyarihan niya dadaloy sa iyong buhay. But the more na ikaw ay tumigil, stop yon. But take note of this. Jesus has that exclusive right. He alone is the right to command, and He expects our obedience. In order for you to experience more of His power, more of His miracles, more of His healing touch sa iyong buhay. Ano ina-expect niya? Obedience. Yung pagsunod natin lahat. Kasi ang Panginoong Hesus sumunod na sa Ama. He was and is our greatest example of obedience. And because of that, He was seated on the right hand of power. Why? Because of His total obedience. Because of His complete obedience. And if we will study the history of Christianity, lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga taong lubusang sumunod sa Panginoong Jesucristo, naranasan nilang kapangyarihan. One example is si Elisha. Si Elisha na-experience niya yung dobling kapangyarihan ni Elijah. Why? Because of his complete and total obedience. In fact, nung tinawag siya ni Elijah, follow me. Ano ginawa ni Elisha? Meron siyang 12 baka. Ano sabi niya kay Elijah? Magpapaalam muna ako sa magulang ko. At pagkatapos, ano ginawa niya? Yung 12 baka, kinatay niya at pinakain niya sa lahat ng mga tao at siya'y sumunod kay Elijah. And the rest is history.
He experienced the power of God in his life. Why? Because of complete and total obedience. It's about obedience, mga kapatid. In order for us to live in the power of God, in the authority of Jesus, we must obey the authority of Christ's command. Yung utos ng Panginoong Isus. Sundin natin. Kaya sabi niya, Matthew 28 verse 19, the Amplified Bible, he said, go therefore, sabi niya, go. Humayo kayo, go and make disciples of all the nations. Gumawa kayo ng mga alagad, kayo mag-alagad, kayo ay magpahayag ng salita ng Panginoon. Help the people to learn of me. He said the word in the Amplified Bible. Help the people to learn of me, to believe in me, to obey my words. Yun lang sabi ng Panginoon eh. For us to enjoy victory, for us to live in victory, for us to be successful in this life, maging matagumpay tayo. Yun ang sinasabi niya. Sumunod lang tayo sa Kanya. Tulungan natin ang mga tao na mag-aral sa Kanya, na matuto sa Kanya. Tulungan natin ang mga tao na maniwala sa Kanya. Tulungan natin or i-guide natin ang mga tao na sumunod sa Kanyang mga salita. Na sila'y mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. You see, Jesus is saying in this word, in reality, I am now commissioning you. He has given us the Great Commission. The Great Commission is to go and make disciples. The Great Commission is to go and preach the gospel, the good news about Jesus Christ. The Great Commission is about leading people to learn of Him, guiding people to believe in Jesus, leading people to obey His words. Paano susunod ang mga tao sa salita ng Panginoon pag nakita ka nilang sumusunod sa Panginoon? Amen? Pag ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, nakikita sa iyo ang impact, ang kapangyarihan ng Panginoon, that people will follow. You see, the command of the Lord Jesus in His Great Commission is our mission in life. Mission natin ito eh. Yung paghahayag ng mabuting balita, yung paggagabay sa mga tao, this is our assignment in life. Ito yung mission natin. The reason why binigyan ka ng buhay ng Panginoon, para ikaw ay gamitin ng Panginoon, maging instrument ka ng Panginoon, maging liwanag ka ng Panginoon sa mga taong nasa kadiliman. And I am forever grateful to God because He has given me this new life for us to serve Him more. Kasi pag hindi mo naranasan yung talagang nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi mo sabihin, Lord, magiging totoo na ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. You see, this is our assignment. Bakit tabi kang katabi mo, sabi mo, ito yung assignment natin. Ito yung assignment mo. Ito yung mission natin. Meron tayong mission field. Anong mission field natin? Yung mahal natin sa buhay. Mga kapatid, maikli na lamang ang panahon. The Bible says in Ephesians, redeeming the time because the days are becoming evil. You see, I pray that the Lord will give us that sense of urgency, that aggressiveness, that consistency, that toughness and sense of urgency to bring the good news of salvation. Dali natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipahayag natin ang pagliligtas ng Panginoon sa ating pamilya. You see, what Jesus is saying to us is this: all that I did and all that I taught you, you do the exact same things. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Panginoong Isus, ang ginawa ko, ang aking itinuro, gawin din ninyo. Ano ginawa ng Panginoong Isus? Ano ginawa niya? Nang makita niya mga tao, nahabag siya. Ano ginawa niya? Nagpahayag siya ng mabuting balita. Ano ginawa niya? Inabot niya ang mga tao. Nagpakain siya. Ano ginawa niya? Merong may sakit, pinagaling niya.
Ano ginawa ng Panginoong Hesus? Gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao. Kung ano ginawa ng Panginoong Hesus, the same thing, the exact same things na dapat din natin gawin. We need to do what Jesus did, say what Jesus said. Kung ano nakita ng Panginoong Hesus, yun ang dapat nating makita. Turuan natin ang mga tao na sumunod sa Kanya. Paano mo matuturuan ng mga tao na sumunod sa Kanya kung ikaw ay hindi sumusunod? So ang kapangyarihan, yung authority ay nasa mga taong sumusunod sa Kanya. Pag nakita sa iyo yung authority, nakita sa iyo yung power, then people will follow. Unless na lang yung taong yun, merong something sa Kanya. But again, the Word is saying to us, the Lord Jesus saying to us, Matthew 28 verse 20, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance, and on every occasion, even to the end of the age. In the New Century Version, it says, teach them to obey everything. Turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng bagay na aking itinuro sa inyo. Ano yung mga itinuro sa inyo ng Panginoong Hesus? Ano natutunan mo sa Panginoong Hesus? Ano natutunan mo sa altar na ito? Ano natutunan mo sa salita ng Panginoon? Ano nakakuha mo? Ano yung na-gets mo? Ano yung naiintindihan mo? Kaya nga we keep on praying that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding be enlightened. Na yung mata ng ating puso ay maliwanagan. Na kapag naliwanagan ka, therefore, ano susunod? You will obey. You will follow. Kasi naliwanagan ka eh. Naalis ka sa kadiliman eh. The glory of the Lord is upon us. We have the Holy Spirit. All the power and the authority of God is available for us. Sino na lang ang kulang? Pakisabi sa katabi mo, tayo na lang. Ikaw na lang. Ako na lang. You see, kung lahat tayo sumusunod sa sinabi ng Panginoong Hesus, napakaliit ng lugar na ito para sa atin. You see, in the Gospels, Jesus models for us what He wants us to be and to do, including living in God's power and authority. Sa Gospel, sa mabuting balita, Mark chapter 3, tingnan natin. Verse 13, Jesus said, Jesus went up on a mountainside and called to Him those He wanted. Ang Panginoong Hesus umakyat sa bundok at tinawag niya yung mga gusto niyang sumunod sa Kanya. Yung gusto niyang maglingkod sa Kanya, tinawag niya. The same with us. The reason why you're here, you are called. He called to Him those He wanted, and they came to Him. And verse 14, it says, He appointed 12 that they might be with Him. Siya ay nagtalaga ng 12 na magiging kasama niya upang sila ay makasama niya, ma-send out niya to preach. And take note of the word, verse 15. Take note of the word, to have authority to drive out demons. Itong kaaway natin, mga demonyito at demonyitas. Maraming yan. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers and of darkness and wicked spirits. Ito mga demonyitos at demonyitas nito, sila yung pumipigil sa iyo. Sila yung mga maliliit na demonyitas at demonyitos na dumadagan sa iyo para ikaw naman ay manatiling nasa higaan at wala kang gagawin. You have the authority to drive them out. Why? Because you are called. Amen? Sino rito tinawag ng Panginoong Hesus? Ilan ang tinawag ng Panginoong Hesus dito? Amen kayo ng amen dyan. Pag sinabing tinawag ako ng Panginoon. Tinawag niya ako para maglingkod sa Kanya. Tinawag niya ako kasi nilinis niya ako, pinatawad niya ako. So kung ikaw ay tinawag niya, nilinis ka niya, pinatawad ka niya, binigyan ka niya ng kapamahalaan. Remember John 1:12?
To those who believe, to them, He gave the power, the authority. Yung kanyang mga tinawag, yung kanyang ginawang mga anak, He gave them authority. He gave them power. Ang kailangan lamang sumunod. We must obey the command of Christ, the authority of Christ's command. Jesus modeled for us what He did and told us to do the same. Pinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang mga ginawa. Paano siya nahabag? Paano siya naawa sa isang tao? Paano inabot ang isang tao? Pinakita ng Panginoong Hesus yun. And the same thing din, na makita mo yung nakita ng Panginoong Hesus. Na maramdaman mo yung naramdaman ng Panginoong Hesus. Nagawin mo din yung ginawa ng Panginoong Hesus. Tanungin niyo ako bakit? Kasi tinawag ka niya. Kasi ang Panginoong Hesus ang ating ulo, ikaw ang kanyang katawan. Ikaw ang kanyang kamay, ikaw ang kanyang mata, ikaw ang kanyang mga paa, ikaw ang kanyang representative. Amen? He modeled for us what He did and told us to do the same in order for us to obey, to follow what He did. It is a challenge for us as believers. Dapat ito maging challenge sa atin to. Natingnan natin ang buhay ng Panginoong Hesus. Gayahin natin ang Panginoong Hesus. Sundan natin ang Panginoong Hesus. Ano yung ministry ng Panginoong Hesus? At i-pattern natin ang buhay natin ayon sa pattern ng buhay ng Panginoong Hesus. At magagawa natin yung kapag tayo sumunod sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa utos ng Panginoon. In order for us to experience and to live in the power and authority of the Lord Jesus Christ. Huwag tayong tumingin lamang sa iba. Ako, nanonood ako sa YouTube. Nakikita ko yung mga taong ginamit ng Panginoon mightily. Pero titingnan ko kung ano yung dahilan, bakit sila ginamit ng Panginoon. At nakita ko yung dahilan nung ako'y nagbabasa ng Biblia. The more I read the Bible, the more I discover kung paano sumunod. Kaya lang meron tayong kalaban sa mundong ito. May mga distractions, may mga deceptions, may mga diversions na ginagawa ng kaaway. At ang kailangan natin gawin is to be consistent. Maging consistent tayo, maging focus tayo sa Panginoon. Pangalawa, we must operate under the authority of Christ's name. Tayo po ay kumilos, tayo po ay gumalaw ayon sa ilalim ng pamamahala ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. He has given us the command, He has given us the instructions for us to obey Him in order for us to experience His power and His authority in our lives. And pangalawa, we must operate, kumilos tayo under the authority of Christ's name. As believers, we must function in the same authority of Christ using the name of Jesus. He has given us His name. The name of Jesus is so powerful. Napakamakapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. John chapter 14, verse 12. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Basahin natin ito ng malakas. Ready? 1, 2, 3, go! Jesus said, most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do because I go to my Father. Amen? Can we give Him the praise? Sabi ng Panginoong Hesus, again the word He said. Ano man ang sinabi ng Panginoong Hesus dapat nating sundin in order for us to live a life pleasing to Him. Tandaan niyo, ang mga taong sumusunod sa Kanya, ang mga anak na sumusunod sa magulang, kinalulugdan ng magulang. Ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. And Jesus said, sabi niya, I say to you, personal ito, mga kapatid. Hindi niya lamang ito sinasabi sa kanyang mga alagad nung una. Hindi niya lamang ito sinasabi sa mga naunang Kristiyano. Sinasabi niya ito sa lahat ng sumasampalataya. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo, kasama ka dito. I say to you, Jesus said, he who believes in me, siya
na sumasampalataya sa akin. Siya na naniniwala sa akin. Siya na nakaisa ko. Take note of the word believes. The word believes in Greek is pisio. And the meaning of that word is to be consistently connected and committed to Him. Pinaparaphrase ko lang po para lubusan nating maintindihan. It's not just to have faith in Him. It means to be consistent, to be consistently connected. Those who have faith in God, they are those who have that connection with God. We are connected with God because we believe in God, we have faith in God, we have the faith of Jesus. That is why we are connected to Jesus. We are connected to Him. He called us to Him. Ginawa niya tayo, tinawag niya tayo, ginawa niya tayong kaisa. And He wants us to be consistently, sabi natin, consistently connected and committed to Him. Bakit nararanasan ng mga alagad ng Panginoong Hesus, ng mga taong sumasampalataya sa Kanya, ang patuloy na kapangyarihan at pagdaloy ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay? Why? Because they are consistently connected and committed to Him. This is what we need, mga kapatid. In order for us to experience, in order for us to live in the power of God, we must be consistently connected and committed to Him. He is our head. We are His body. The Lord Jesus is no longer with us physically. Katulad na nakikita natin, nababasa natin sa Bible. He was physically with the disciples. But He's no longer with us physically. He is with us spiritually. He is on the right side of the Father. He sent to us the Holy Spirit. And the Holy Spirit is with us through Jesus. And the Lord wants us to be consistently connected and committed to Him. Patuloy na ikaw ay nakatali sa Kanya. Kaya si Paul, pagka inaral mo siya sa epistles, ang epistles, mga kapatid, ay personal letters sa atin ng mga mananampalataya. That is why lagi ko kayo sinasabihan, read the epistles, the 13 books, the 13 epistles, or the 14 epistles of Paul. Read the epistles of John. Read the epistles of Peter, and then you will know your position in Christ. You will know your connectivity with Christ, and therefore, He wants us to be consistently connected and committed to Him, for us to experience, for us to live in His power and His authority. Maranasan natin yung Kanyang kapangyarihan, may pamuhay natin. Hindi lamang dito, hindi lamang narinig mo dito, tapos lalabas sa kanan, pagkatapos paglabas mo dito, wala na. It's not about me. I'm just a spokesman. We are all spokesmen. We are all messengers. We are all representatives. Magkakaiba tayo ng level. Kasi sabi ng Romans chapter 12 verse 3, binigyan tayo ng kanya-kanyang sukat ng pananampalataya. And God wants you to grow your faith. Hindi lamang sasabihin mo, maliit lang yung pananampalataya ko, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni kapatid o ni pastor o nung sino mang mga nagtuturo. No, kaya mo yan. Kaya mo yan. Bakit? Kasi ang pinaglilingkuran nating Diyos ay isa lang. Yung ginawa ng mga taong naging makapangyarihan sa kasaysayan ay kaya mong gawin. Ang issue lamang natin dito, pagsunod. Obedience lang. And how to operate under the name of Jesus. Dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Dala natin yun. Kaya nga, pagka ikaw ay nakitaan o nabutasan or nasabihan, yung pangalan ng Panginoon ang nasisira. But again, we are His representative. For us to believe, for us to be consistently connected and committed to Him,
You see, when we are consistently connected and committed to Him, then we are able, magagawa natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. And He said the words that I do, He will do also, and greater works. Greater works than these. Bakit greater works? Because, sabi niya, I go to my Father. In other words, you have all the opportunity. Amen. Mas marami tayong oras, mas marami tayong panahon. Ang Panginoong Hesus, 3 taon at kalahati lamang. Then, nandun na siya sa Ama. Tayo, ang dami pa nating opportunity. At sa bawat opportunity natin, ang diablo rin naghahanap ng opportunity para ikaw ay kanyang sirain. Remember in Luke chapter 4 verse 13, after ng kanyang temptation kay Jesus, the Bible says, He left Jesus for an opportune time, for a while. Naghahanap siya ng kanyang pagkakataon. Tayo mga kapatid, marami pa tayong pagkakataon. Bigay na natin yan sa Panginoon. Todo na natin yan sa Panginoon. Bigay na natin sa Kanya, pati pamatat panggulo. Amen? Bigay na natin sa Panginoon yung buhay natin. Maiksi na lamang ang buhay natin. Bigay na natin yun sa Kanya. You see, sabi niya sa John 14 verse 13, whatever, take note of the word whatever. Whatever you ask in my name, He has given us that word. Whatever. He has given us His name. Whatever you ask in my name. He said the word, I will do. Gagawin ko, sabi niya. Ano man ang ingin mo sa aking pangalan, sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi niya, gagawin ko upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. And verse 14, again, inulit niya twice, if you ask. Makita mo yung word dito, yung emphasis niya. He was very emphatic in His word, telling us, whatever you ask in my name, and if you ask anything, take note of the word anything. Ano makikita natin sa word na anything? It means anything. Ano mang bagay ang hingin mo, kanino? Sa aking pangalan. Ano yung sabi niya? Gagawin ko. Pinangahawakan ba natin ito? Pinaniniwalaan ba natin ito? If you are consistently connected and committed to Him, if you believe, then you are able. Then you will do what Jesus did. And the word ask in that verse, in Greek, is aiteo. Ibig sabihin, to call for. To desire. Kaya nga sabi ng Mark 11:24, whatever you desire, when you ask, believe that you receive, and you shall have them. It's about desire. It's about calling for Him, calling in His name. It's about to require in His name. Why? Because He has given us His name. Binigay niya ang kanyang pangalan. You see, God's Word teaches us that we have the power of attorney. Ano ibig sabihin ng power of attorney? It is the power to use the name of somebody. Tandaan po natin kapag binigyan ka ng power of attorney, at kung sino yung pangalan doon na nagbigay sa iyo ng authority to use that name, yung authority mo ay nakabase sa kung gaano katindi, gaano kayaman, gaano makapangyarihan yung pangalan na yon. Magagawa mong lahat ng bagay dahil sa pangalan na yon. He has given us that legal authority of using His name, the name of Jesus, and He said, whatever you ask in my name, anything you ask in my name, Jesus said, I will do it. Gagawin ko ito. Nagsisinungaling ba ang Panginoong Hesus? Sinabi niya ito. Heaven and earth will pass away, but His word will remain forever. The Bible says the word of God is forever settled in heaven. We have given the right to use His name. Binigyan niya tayo ng karapatan.
gamitin ang kanyang pangalan. Binigyan niya tayo ng karapatan to use His name to combat against the unseen forces that surround us. Binigyan kanya ng karapatan. Binigyan kanya ng kapangyarihan na gamitin ang kanyang pangalan. Whatever you ask in His name. Whatever you ask, whatever, anything you ask in His name. He said, I will do it. Gagawin ko ito sa iyo. Mga kapatid, naranasan ko to. Mamamatay na lang ako. Tinawag ko ang pangalan niya. Panginoong Yesus. Panginoong Yesus. Buhayin mo ako. Buhayin mo ako. Hindi madali ang tumawag sa pangalan niya. It takes time. It takes faith. It takes weeping. Calling upon His name. Telling Him, Lord, I want to live. I want you to use me for your glory. Ginawa niya yon. At patuloy niyang gagawin sa mga taong patuloy na connected sa Kanya. Patuloy na nagtatalaga ng Kanyang buhay sa Kanya. Gagawin niya yon saya. Gagawin niya yon sa bawat isa. He has given us the right to use His name in prayer and to combat against the unseen forces. We have been given the right to use His name against all the powers of darkness. The secret to our victory lies in the use of that name. He has given us that name, and He wants us to operate in the authority of His name. In the name of Jesus. Not in the name of anything else or somebody in this world. No, it's in the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. That Jesus Christ is our Lord. The secret to our victory is in the use of that name. The secret of your victory is obedience and operation in that name. Jesus has given us the authority to use His name. Mark 16, verse 15, He said this, wherever you go, whatever you do, tell everyone the good news. Ganun lang kasimple mga kapatid. Kahit saan ka mapunta, ano man ang ginagawa mo, just tell the people around you about the good news. Sabi ni Saint Francis of Assisi, sabi niya, preach the word. And if necessary, use the word. Ano point niya? Ipangaral mo ang salita. Kung kinakailangan, gumamit ka ng salita. Paano yon? Ipangaral mo sa pamagitan ng iyong buhay ang salita ng Diyos. Ikaw ang maging mabuting balita sa iyong pamilya. Na ikaw ay nabago. Na ikaw ay binago ng Panginoon. Na nawala na sa iyo yung mga kasamaan, nawala na sa iyo yung mga pagsisinungaling, nawala na sa iyo yung mga kalokohan, nawala na sa iyo yung mga kasalanan, kasi binago ka na ng Panginoon. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, new things has come. Sino sila? Sila ang mga nakipag-isa kaya sa Kristo. Sino sila? Sila yung mga anak ng Diyos. Sino sila? Kayo yon. Amen? Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. So wherever you go in the world, wherever you go, whatever you do, tell everyone the good news. Sabihin mo yung mabuting balita. Sabihin lang natin. Ang mabuting balita na si Jesus nagmamahal, nagpapatawad, nagbabago ng buhay. And in 17 it says, these are the miraculous signs that will accompany believers. Ito yung mga miraculous signs because you have that miraculous power of God, the dunamis, the energizing power of God, the energia. You have that iskus, the mighty power of God is available for you. You have that kratos.
And that Kratos is in the name of Jesus. That resurrection power is in the name of Jesus. The more you operate, the more you obey Jesus, the more you are consistently connected to Jesus, the more you use the name of Jesus, the more you are committed to Jesus, the more you believe in Jesus, you will use the power and authority of His name. They will use, the believers will use the power and authority of my name to force demons out of people. May mga demons sa mga tao. Tandaan nyo, ang last ay demon. Divorce, spirit of demons. Argument and quarreling, spirito yan ng demonyo. Huwag mo sabihin sa mga anak mo na nag-aaway na mga didi kayo. Hindi pwedeng ganon. You pray and command the demonic forces. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos ay kapayapaan sa buhay mo. Amen? Dahil ang Diyos ng kapayapaan nasa atin. Ang nais ng Diyos kapayapaan sa pamilya mo. Amen? Nais ng Diyos kagalingan sa buhay mo. Nais ng Diyos kagalingan sa pamilya mo. Amen? Nais ng Diyos kaginhawaan sa buhay mo. Nais ng Diyos kaginhawaan din sa pamilya mo. Amen? That is in the name of the Lord Jesus when you come, when you call upon His name. They will use the power and authority of my name to force demons out of people. They will speak new languages. They will pick up snakes, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will place their hands on the sick and cure them. You see, pinapababaw lang po natin, but this is the reality. In order for us to experience this, we must obey the command of Christ. Sundin natin sinasabi niya. Preach the word. When you preach the word, then signs will follow to those who believe. When you operate in the name of Jesus, then you will do the same works that Jesus did because you believe, because we are connected, consistently connected to Him. You see, throughout the New Testament, there are truths that demonstrate how we can live like Jesus and how to live in the power and authority of the name of Jesus. He has given us that authority. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nasa posisyon ng kapangyarihan. Sabi na Ephesians 1 verse 20, Jesus has been raised from the dead and seated at the right hand of the Father. And He has given us the command, the instruction. Verse 21, Jesus is in the position of authority above all principalities and powers and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that age or in that world to come. And Ephesians chapter 2 verse 6, in the Good News translations, it says, in our union with Christ, Jesus, He raised us up with Him to rule with Him, to govern with Him. He raised us up. Binuhay niya tayo. He made us sit together with Him. For what reason? To rule, to govern. Mamahala tayo. I-practice mo na yung pamamahala sa iyong buhay. Pamahalaan mo ang iyong pamilya ng tama. Pamahalaan mo ang lugar ninyo ng tama. Makita nila ang mabuting balita sa iyo. Malaman nila yung mabuting balita sa iyo. Na ikaw ay pinatawad, niligtas, binago ng Panginoon. Makita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. And that power of God works consistently to those who believes, to those who are consistently connected and committed to Him. Mga kapatid, we are the messengers, we are the ambassadors, we are the representatives of Christ. And sabi ng 1 John chapter 4 verse 17 in the Amplified Bible, take note of this, in this union and fellowship with Him, love is completed and perfected with us so that we may have confidence. Upang tayo po'y magkaroon ng confidence, magkaroon tayo ng boldness, magkaroon tayo ng katapangan in the day of judgment with assurance and boldness to face Him.
Meron tayong katapangan na hindi tayo mahiya, naharap tayo sa Panginoon because of our union with Him. Because as He is, so are we in this world. Ano ibig sabihin nun? Kung paanong siya, as He is, ganun tayo sa mundong ito. Ibig sabihin, ikaw yung physical representatives ni Lord. We are the physical representatives ni Lord. We are the ambassadors of Christ. You are the physical body of the Lord Jesus Christ. People want to see Jesus in you because you believe in Jesus. They want to see Jesus. Gusto namin makita si Jesus. Kaya binabasa ka ng tao. The Bible says we are the epistles of Christ. In our union and fellowship with Him, we are completed and perfected. Kinukumpleto niya tayo. Pinapakingganap ka niya. The more you are consistent in reading His Word, in believing in His Word, the more you are consistent and committed, connected to Him. Mga kapatid, we have the same authority, the same ability and responsibility and position as the Lord Jesus. Kung ano ang Panginoong Hesus, ganon din po tayo. Tayo yung kanyang representatives. We are His physical body. We are the temple of the Holy Spirit. We are His ambassadors. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18, it says, all of this is a gift from God. Lahat ito regalo sa Diyos. Yung pagsunod natin sa Kanya, regalo ito ng Diyos sa atin. Yung pag-ooperate natin o pagkilos natin, pagsasagawa natin ayon sa pangalan ng Panginoon o pagkilala sa ilalim ng pamamahala ng authority ng Panginoon, regalo ito ng Diyos. Bawat siya sa atin, regalo ng Diyos sa ating pamilya. At kung paano ka magiging successful, regalo mo ito sa iyong pamilya at higit sa lahat, regalo mo ito sa Diyos. Amen? Kung ano magiging ikaw, kung paano ka magiging victorious, kung paano ka magiging successful in this life, regalo mo sa Diyos. Regalo mo sa pamilya mo. All of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. God has given us this task. That task is our mission. That task is your assignment. That task is your calling. That task is our job. Trabaho natin yan. Tawag natin yan. Amen? Yung task na yan, yan yung mission mo sa buhay na to. Na ma-reconcile ang tao sa Diyos. At ikaw mismo, ini-reconcile ka kay Hesus Kristo. Ikaw mismo, pinagkasundo ka kay Hesus Kristo. Ikaw mismo, nagkaroon ka ng reconciliation kay Hesus Kristo. And therefore, God has given you that task, the mission, that assignment, that job, to reconcile people to God. At kung ikaw hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoon, paano mo maiayos ang relasyon ng tao sa Diyos? It's about us, His people, that we should be consistently connected and committed to Him. Verse 19, God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them, and gave us this wonderful message of reconciliation. Binigyan tayo ng Diyos ng napakagandang mensahe ng pakikipagkasundo. Na ang Diyos na kay Kristo, ipinagkasundo ang mundo sa Kanya, na hindi na ibinibilang ang kasalanan ng mga tao laban sa Kanya. At ipinagkaloob sa atin ang mensahe, yung kamangha-mangha, yung napakagandang mensahe ng pakikipagkasundo. Take note of this, mga kapatid. Ang kaligtasan hindi sa pag-anib. Ang kaligtasan, sabi ng Bible, twice na binanggit sa Bible, those who call upon the name of the Lord, they will be saved.
Binanggit yan sa Book of Acts. Binanggit yan sa Romans. That those who call upon the name of the Lord, they will be saved. And He gave us this wonderful message of reconciliation, telling the people that they have that opportunity to call upon the Lord for them to be saved. And the Bible says we are Christ's ambassadors. We are Christ's ambassadors. We are Christ's representatives. We are Christ's body. We are the physical body of Jesus Christ. God is making His appeal through us. We speak for Christ. Then we plead, come back to God. Nasabi natin, balik kayo sa Diyos. Kung nawala ka, naputol yung relasyon mo, nadapa ka, bangon ka lang, tayo ka lang, balik ka sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay nagbibigay pa ng pagkakataon habang nabubuhay ang tao. Habang may opportunity, balik tayo sa Diyos. Balik ka sa Diyos. Huwag ka sumuko. Kung minsan napagod ka, pahinga ka lang. Then, refresh yourself again to God. And do your assignment. Ano yung assignment natin? Sabihin lang natin yung mabuting balita. Si Jesus ang kaligtasan. Yun ang assignment natin. Mag-alagad, magdala ng tao sa kaligtasan. Amen? We are His ambassadors. In order for us to experience, to enjoy, to live in the power and authority of Christ, sunod lang tayo sa Kanya. Kumilos tayo sa ilalim ng pamamahala ng pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan ng tao. Ang pangalan lamang ni Jesus. Si Jesus lamang. Ang pangalan niya ay isang malaking kayamanan sa atin. Amen? Tayo manalangin. Ama, salamat po sa iyong salita ngayong umaga. Thank you for giving us this opportunity to live for you, to live according to the power of Christ. Because we are your children. We believe in you, Lord Jesus. And thank you, Lord God, for giving us this opportunity once again for us to enjoy your presence in our lives, God. In Jesus' name. Amen. Habang mga uloy na kayo ko, mga matay nakapikit, this is just for those na feeling mo disconnected ka. Feeling mo nahiwalay ka. Feeling mo ang layo mo na sa Panginoon. Nais kong sabihin sa iyo, feeling mo lang yan. Nararamdaman mo lang yan. Kasi yan ay deception ng kaaway. Pero nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Bakit? Kasi nabubuhay ka pa hanggang ngayon. Binibigyan kanya ng pagkakataon na patuloy mong i-develop, i-nurture ang iyong relasyon sa Kanya. For you to believe, for you to be consistently connected and committed to Him. He has given us this opportunity right now, right here. Habang mauloy na kayo kung mga matay nakapikit, kung ikaw yan, walang titingin. I don't want to embarrass everyone. Kasi meron dito, feeling mo, mapagod ka na, tumigil ka na, na-disconnect ka na. Taas mo lang yung kanang kamay. I will pray right now, right here. Huwag kang mahiya. Walang nakatingin. Ikaw lang. Tayo lang. Ako din, napagod na eh. Ako din, minsan tumigil na. Ako din, minsan feeling ko na disconnect ako. Pero alam mo, ang bait ng Diyos. Ang bait ng Diyos. Pakabuti ng Diyos. Pilit niya tayong inaabot. Pilit niya tayong pinupuntahan at sinasabihan, mahal kita.
Sa paanong paraan? Napakaraming paraan. Ginagawa yun ng Diyos. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, napagod na ako. Panginoon, na-disconnect na ako. Panginoon, di ko na nararanasan yung kapangyarihan mo sa aking buhay. Patawarin mo ako. Okay lang yan, maging totoo at tapat sa iyong sarili. Taas mo lang yung kamay. Pagkatapos baba mo na. Salamat. 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 Salamat, kapatid. Let's pray. Sabihin mo lang sa Panginoon, Panginoon, salamat. Kasi mahal mo ako. Kasi binigyan mo ako ng pagkakataon para maintindihan ko na napakaganda ng plano mo sa aking buhay. Nais mong mamuhay ako sa iyong kapangyarihan, sa iyong pamamahala, sa iyong authority. Nais mo lang, Panginoon, sumunod lang ako sa iyo at kumilos sa ilalim ng iyong pamamahala sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Patawarin mo ako. Lead me, Lord, to be connected again. Lead me, Lord, to be consistently connected and committed to you. Help me, Lord. Empower me. Strengthen me with your Holy Spirit in my inner being, in my inner life.